Nagpakawala si Chalif ng napakalaking alon ng enerhiya, agad na nagpaalerto sa mga trainees. Nagpanik sila, hindi maiwasang magtaka kung sinusubukan ni Rosa na magsimula ng digmaan sa grade CIA. Gumamit si Chalif ng mental scan ng teknik upang hanapin ang karamihan, ngunit wala siyang nakitang bakas ng kanilang target. Ipinapalagay niya na ang dakilang bansa ng Grade Shia ay hindi kailanman magiging hanggal na hayaang ang kanilang pinapahalagahang SSL Class Genius ay maglakbay ng ganap na walang proteksyon. Nabawasan ang pag-aalala ni Ilinka na wala ang target, alam na ang aktwal na pagpatay sa isang prodigy ng Grade Shia ay magdudulot ng malaking problema sa kanilang bansa. Sa pagtitipo ng mga tao, ngumisi si William Mark ng may pagmamataas. Iniisip na ang Grade Xiao ay masyadong natakot upang hayaan ang kanilang henyo na pumasok sa mga mapanganib na guhong ito. Kahit si Xian, ang nangungunang guro ng Modu University, ay naguguluhan dahil hindi niya maramdaman ang presensya ni Xu Jingming kahit saan sa mga malalakas na Tier 4 cultivators sa karamihan. Biglang, nagsimulang mag-react ang mga entry passes, ipinaalam sa mga sabik na trainees na sa wakas ay oras na upang pumasok. Di nagtagal, ang napakalaking makinang na gateway patungo sa civilization ruins ay dahan-daang bumukas sa kalangitan sa itaas. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo ang mga trainees, agad na lumundag sa hangin upang sumisid ng una sa makinang na portal. Inutusan ni Chalif sina Alinka at Mark na pumasok habang pinaalalahanan sila tungkol sa kanilang lihim na misyon. At mabilis na inutusan ni Alinka ang kanyang guild na kumilos. Habang ang mga kalahok ay sumusugod sa liwanag, ang nakadisguise na si Xu Jingming ay mahinaong nanonood sa kanila, walang pakialam sa mga sinaunang kayamanan at umaasa lamang na may sapat na mga halimaw sa loob para kanyang manghuli. Dinala ng portal ang lahat ng direkta sa napakalaking 30,000 kilometro pocket dimension. Naglalakad, napansin ni Xu Jingming na ang maalamat na sonang ito ay eksaktong kamukha ng anumang ordinaryong wild area. Biglang, isang kumikinang na dilaw na orb ang lumitaw sa kalangitan at nagsimulang mag-broadcast ng kakaibang sinaunang wika, na nag-iwan sa mga nakapaligid na trainees na naguguluhan. Agad na kinilala ni Xu Jingming ang broadcast bilang isang sinaunang wika, at mabilis na hinawakan ng kanyang smart arm guard upang ipasali ni Eva ang anunsyo. Lumitaw si Eva upang ipaliwanag na ang AI manager ng base number N ay binabati sila sa kanilang pagsubok. Ipinahayag niya na ang pagsubok ay tatagal ng 2 buwan na may mga gantimpala na ibibigay batay sa kung ilang evaluation crystals ang kanilang mahahanap bago sumabog ang orb. Sa pakikinig sa pagsasalin, napagtanto ni Xu Jingming na ang pocket dimension na ito ay malamang na isang sinaunang military training ground. Pinanood ng 2 binata ang binata na mag-isa na naglakad sa kagubatan at itinuring siyang isa pang sobrang kumpiyansang Tier 4 na rookie na diretso sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, pinanatili ni Shaolin ang kanyang mata sa kanya, naramdaman ang isang nakakatakot na alon ng nakatagong space energy na nagmumula sa kanyang katawan at nagtataka kung ang kanyang pandama ay naglalaro sa kanya. Samantala, inutusan ni Xinjiang ang mga trainees na magsimulang bumuo ng mga grupo kasama ang Violent Bear Martial Arts Hall, hinati sila sa balanseng mga squad na pinamumunuan ng 2 Tier 6 mentors. Matagumpay na nakalayo mula sa pangunahing grupo, mabilis na tumakbo si Xu Jingming ng mas malalim sa kagubatan, tinanong si Eva kung mayroon siyang mapa ng mga guho. Nagproyekto si Eva ng holographic map na nagpapakita ng isang kumpol ng mga pulang tuldok, ipinaliwanag na ang built-in radar ng armed guard ay maaaring mag-scan hanggang 1 kilometro ang layo, bawat tuldok ay kumakatawan sa isang halimaw na handa ng anihin. Inutusan ni Xu Jingming si Eva na mag-set up ng warning radar partikular para sa Tier 6 beasts, ngunit binalaan siya ni Eva na ang ibang mga human contestants ay maaaring gumamit ng jamming devices upang itago ang kanilang presensya. Hindi naapektuhan ng babala, nag-charge si Xu Jingming ng kanyang lightning energy at sumugod pasulong, sabik na sa wakas ay simulan ang pagpatay. Makalipas ang 11 araw, isang bagbog na Tier 5 solo hunter na nagngangalang Chi Yanjin ay nahihirapang dumaan sa kagubatan, mapait na nagsisisi sa kanyang kasakiman sa pagpasok sa napaka-brutal na pagsubok. Napagtanto niya na ang mga solo hunter na mas mababa sa Tier 6 ay mga walking targets, inaakalang siya na lang ang tanging low-tier survivor na natitira. Biglang, isang napakalaking Tier 5 jungle windwolf ang lumundag sa kanya, pinilit ang nagpanik na si Chen Zhen na maghanda para sa isang desperadong huling paninindigan.
Ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat, ang lobo ay lubos na hindi siya pinansin, lumundag lampas sa kanya nang may matinding takot na parang tumatakas para sa kanyang buhay. Makalipas ang 1 segundo, isang napakalaking thunder spear ang sumangga sa tumatakas na lobo, na nag-iwan kay Chen Jin na paralisado sa takot sa gayong nakakatakot na kapangyarihan. Mahinahong lumabas si Xu Jingming mula sa mga palumpong, na nag-iwan kay Chen Jin na nangangalumbaba na ang isang dapat na tier 4 na cultivator ay nakapatay agad ng isang tier 5 beast. Desperadong mabuhay, agad na iniharap ng takot na mangangaso ang kanyang asul na evaluation crystal, nagmamakaawa sa misteryosong cultivator na kunin ito at iligtas ang kanyang buhay. Ngunit si Xu Jingping ay lubos na hindi siya pinansin, nakatuon lamang sa pag-aani ng kanyang bagong patay na halimaw habang ipinagdiriwang ang napakalaking naipon na mahigit 50,000 ability points na kanyang nakalap sa nakalipas na 11 araw. Nang mapagtanto na sa wakas ay nakalikom na siya ng sapat na puntos, tinapos ni Xu Jingming ang pag-aani ng kanyang mga materyales, nagpas siyang kailangan niyang agad na makahanap ng ligtas at liblib na lugar upang mag-breakthrough. Samantala, tumakbo si Shenzhen ng kasing bilis ng kanyang mga binti, tuluyang iniwan ang anumang pag-asa na makahanap ng kayamanan at piniling dumiretso sa labasan upang iligtas ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap si Xu Jingming ng isang tahimik na bangin at ipinasuri kay Eva ang lugar upang matiyak na walang mapanganib na tier 6 beasts na nagtatago sa malapit. Nang maramdaman na malinaw na ang lugar, umupo siya upang i-trigger ang kanyang system upgrade, tinitiyak na ang sekreto ng kanyang Deep Blue Panel ay ganap na nakatago, kahit sa kanyang AI companion, isang napakalaking surge ng gintong kidlat ang pumutok sa paligid niya habang itinrigger niya ang upgrade, matagumpay na nakapag-breakthrough sa tier 4 mid rank.